biblical truths about you being in Christ. Ano nga ba yung mga katotohanan na sinabi ng Biblia patungkol sa atin ngayong na tayo ay na kay Kristo? So patuloy po natin binabagtas ang sariling ito, and I believe malapit na natin itong matapos. But before that, let's pray. Oh Father in heaven, we thank you so much for this beautiful day that you have given us. Thank you so much for you always inhabit the praises of your people. Thank you, Lord, for the fact that you are so good. You are so good for each and every one of us, Panginoon. Thank you so much. Hindi kami mawawala ng patotoo kung gaano kakabuti sa buhay namin at sa mga daraan pang mga pagkakataon ng aming mga buhay. Thank you so much. We commit this learning time to you, Panginoon. Ano man ang aming sasabihin, ano man ang aming gagawin, ikaw lamang ang maitaas, mapapurihan ang iyong dakilang pangalan. And I declare, anumang banta ng kalaban, Panginoon, sa oras na ito, in Jesus' name, itinataboy namin ito. Thank you so much, Lord, sapagkat pinalakas, pinalusog mo na ang aming mga katawan. Matuon lamang ang aming mga kaisipan sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw ang aming tagapagturo, ang iyong banal na Espiritu, ang magbibigay ng liwanag na ang mga araling aming pinag-aaralan, Panginoon, ay maitatak sa aming mga kaisipan, maitago sa aming mga puso nang sa ganon. Ito ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay, na magiging kalakasan namin, Panginoon, sa aming pakikibaka sa mundong ito. At ma-enjoy namin ang journey sapagkat kasama ka namin. This all we ask in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, biblical truths about you being in Christ. Ang tanong ko, ikaw ba ay na kay Kristo? Amen. So kung ganon, yung ating napag-aralan na, actually, kung ito ay pang 12, meron ang nauna 11. Tama po ba? At pag sinabi ko pong, in Christ I am, basahin niyo po yung mga sinasabi sa bawat numero. Hindi na po natin yan ipapaliwanag because it will consume a long hour. So, in Christ I am, number 1. Perfectly loved by God. Number 2, in Christ I am. Completely forgiven. Number 3, in Christ I am. Righteous and holy. In Christ I am. Being a child of God. Number 5, in Christ I am. A new person inside. Number 6, in Christ I am. Blessed and highly favored. Pakibati muli ang inyong mga katabi. You are Charito. Amen. Number 7, in Christ I am. Rich and godly. Number 8, in Christ I am. Healed and healthy. Number 9, in Christ I am. Anointed to serve. And number 10, in Christ I am. Ambassador of Christ. Ambassador of Christ. And just last Sunday, napakaganda at pinagtagumpay tayo ng Panginoon sa araling, in Christ I am. Divinely protected. Sabihin mo sa iyong katabi, you are divinely protected. Pwede mo na. Bakit sinabi ko na divinely? Pwede namang sabihin, in Christ I am protected. Bakit divinely? Because divine has a super power. Amen? Bakit? Dahil ang hindi kaya ng doktor, ang hindi kaya ng hospital, kayang-kaya ng Diyos. Amen? So we are divinely protected. At ngayon, dadagdagan po natin ng isa. Nawa po lahat yan ay maisaulo natin. Pwede po ba yan? Amen? So napakayaman ng salita ng Diyos. Ang daming benepisyo ngayong tayo ay na kay Kristo. Dadagdagan natin ang isa, ang pang-12. In Christ, I am inseparable from God. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka na mahihiwalay sa Diyos.
Today, I am going to share with you 3 insights. I'll be sharing the statement, the rationale, and the life application. So, una. Ano po yung una? Pakibasa po. The statement of our being in Christ about our inseparability from God. So, the statement of our inseparability from God from the lips of our Lord Jesus Christ. Ano po ang sinabi niya sa John 10:28 to 30? Ang sabi niya, I give them eternal life. Sino yung them? Tayo, the believers. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Furthermore, he said, my Father who has given them to me. Sino nagbigay sa atin kay Kristo? Ang Diyos Ama. At ang sabi niya, He is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. So ibinigay ni Kristo ang maliwanag na garantiya na hindi tayo mahihiwalay sa Kanya kailan paman. Amen? At in-affirm niya na tayo ay hawak ng Ama, tayo ay hawak niya, at ito na yung pinaka-safe na position, pinaka-safe na lugar. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay magkaisa sila na nagbigay sa atin ng kasiguruhan at ng proteksyon na hindi po tayo mahihiwalay sa Diyos kailan paman. So, garantisado. Kaya yung salitaan ni Kristo, garantisado, mapanghahawakan mo. Amen? Amen. Ganun din po si Apostol Pablo. Ano po ang sabi niya sa Romans 8:35 to 37? Ito po yung sinasabi niya na hindi kailanman tayo mahihiwalay sa Diyos. Ang sabi na, who shall separate us from the love of Christ? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Shall trouble or hardship, or persecution or famine, or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake, we face death all day long. Si Apostol Pablo, nung siya ay nag-journey sa buhay na ito, nung kanyang natagpuan, nang siya ay natagpuan ng biyaya ng Diyos, ang dami niyang kinaharap na kahirapan sa buhay. Pero ano ang sabi niya? For your sake, we face death all day long. Araw-araw para silang nakikipagpaligsahan sa kamatayan. We are considered a sheep to be slaughtered. No, in all of these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Amen? At furthermore, sinabi niya sa verse 8:38 to 39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So kung naiintindihan po natin ang kasiguruhan na yan, na sinabi sa atin ni Kristo, actually po, yung mga versikulo po na yan ay napaka-self-explanatory. Amen po ba? Sinasabi dito, walang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos kay Kristo. Bakit? Yung lugar na tayo ay na kay Kristo, it is the safest position, the most secure position in all the world. Wala na pong ibang lugar. Bakit? No one can snatch us out from the Father's hand and from the hand of Jesus Christ. God is faithful. Sabi nga sa inawit natin kanina, God is so good. He is faithful
sa kanyang salita. At nung ginawa niya ang covenant of love through Christ's finished work, it is unbreakable. Sabihin mo sa katabi mo, it is unbreakable. Bakit? Because His love is a reflection of His character. Ano yung character ng Diyos? He is not a liar. Amen? And since God cannot lie, He cannot contradict Himself. Ang tao pag nangako, napapako. Amen. Pero si Kristo, nung Siya ay nangako, mapanghahawakan mo. Bakit? Siya ay nagpapako sa krus para ang kanyang mga pangako ay matupad sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Numbers 23:19, God is not human. O, kaya nga po, hindi siya pwedeng magsinungaling. Because He is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Hindi pa bago-bago ang isip. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? So, kung atin pong iisipin ng salita ng Diyos, ang totoo ay natatag sa langit magpakailan, kailan pa man. Binigkas mismo ng ating Panginoong Hesus, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos dahil sa Kanya. Ito pong mga salita ni Kristo ay sigurado, garantisado, langit at lupa ay lilipas, ngunit ang Kanyang mga salita kailanman ay hindi lilipas at ito'y mananatili magpakailan paman. Amen? So, ang sabi niya sa Diyos, walang separation. Ano po ang eksaktong sinabi niya? Titus 1 and 2. In the hope of eternal life, pakibasa nga po. Promised before the beginning of time. So, ang nangako po ng kaligtasan sa atin at ang nangako ng pag-asa sa atin, buhay na walang hanggan, ay ang Diyos. Sino na po ang nangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan? Ang Diyos na hindi magsisinungaling. Kaya maaasahan mo ang kanyang pangako, kaya huwag kang maguluhan. Ipayapa mo ang iyong puso, ipayapa mo ang iyong isip, siguradong makakarating ka sa buhay na walang hanggan. Amen? Sama-sama tayo. Sigurado na tayo'y ligtas magpakailan, kailan pa man. Bakit? Dahil tayo ay nakay Kristo. Amen? Kaya yung katabi mo na yan, hanggang doon, kasama mo yan. Amen? Praise God. Amen. Ang ating kasiguruhan ng ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating gawa. Hindi nakasalalay sa ating katatagan. Ang sabi ng iba, ako'y matatag na. Hindi rin po nakasalig sa ating kapit. Kasi ang sabi ng iba, pag mayroong nagkakaproblema, kapit ka lang kay Lord. Hindi po ito nakasalalay sa kapit natin at ang tibay ng ating kapit sa ating pagiging tao sa totoo lang, mga kapatid. Minsan gusto na natin bumitaw, pero kung bakit naririto pa rin tayo, sapagkat hindi tayo ang nakakapit. Ang Diyos ang mahigpit, ang hawak sa atin, kapit niya tayo. Amen? At hindi niya tayo bibitawan kailan pa man. Amen? Hebrews 6:18. Pakibasa po. God is so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. God did so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. Hindi lang po ang Diyos hindi magsisinungaling,
Ang Diyos po, kailanman imposible magsinungaling. Amen? Kaya pag ipinangako ng Diyos, ligtas ka, sabi ko kanina, ipayapa mo ang iyong puso, ligtas ka. Kapag sinabi ng Diyos na pinatawad ka, pinatawad na kita at hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan at binura na ang lahat ng iyong kasalanan dahil pinatawad ka na, malinis ka na sa paharapan ng Diyos. Amen? Sabihin mo, malinis na ako sa harapan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang ganito pong kagandang pangako ng Diyos ang mag-uudyok sa atin para sa araw ng pagsamba, gumising ka ng maaga sapagkat nais mong sambahin, ihahanda mo ang iyong sarili dahil gusto mong sambahin ang Diyos na nangako sa iyo. Gusto mo siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po ba? Napakagandang mga pangako ng Diyos na yun po ang driving force natin para siya ay sambahin no matter what. Amen? Sapagkat ang Diyos na ito na sinasamba natin ay ang Diyos na nagsabi, nangako, ikaw ay hindi mahihiwalay sa akin. Amen? Ang kanyang pangako ay sigurado, garantisado, at ang nangako ay hindi magsisinungaling, imposibleng magsinungaling. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakagandang balita. Ang Diyos na nangako ay imposibleng magsinungaling. Kaya ang kanyang mga pangako, tayuan mo, hawakan mo. Amen? We can rest in the certainty that we are forever secure in His love. Nothing in all creation, including the great Creator Himself, can undo what He has promised. Hindi po pwedeng bawiin ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? Hindi niya po pwedeng baliin ang kanyang salita. Kaya kapag kanyang ipinangako, tayuan mo. Amen? Ano man mangyari, gumuho man ang mundo, mahulog man ang mga bundok sa gitna ng dagat, hindi po babaguhin ng Diyos ang kanyang pangako dahil hindi pabago-bago ang isip ng Diyos. Amen? Hindi kagaya ng kaibigan mo. Yes, pupunta ako. Yes, on the way na ako. Pero nasa CR pa pala naliligo. Hindi gano'n ang Diyos. Siya lang na imposibleng magsinungaling. Pag sinabi niya, sinabi mo. Based on the statement of God's infallible word, we are inseparable from God for the simple reason. And what is that reason? Because we are in Christ. Amen? Amen. So, number one, inseparable from God, the statement. So, tapos na tayo sa statement. Amen? The statement. So, I will be sharing with you tatlong mahalagang rational on why we are inseparable from God. So, number two, the rational. Tatlong rational. Number one, we are inseparable from God because Christ canceled sin. Kinansilan na ng Diyos ang kasalanan na nagpahiwalay sa tao. Sin separated us from God. Tandaan po natin yung the fall of man. In Genesis 3, nahiwalay ang Diyos dahil sa kasalanan.
Isaiah 59:1-2. Am I very fast? Okay lang po ba? Okay lang po? Parang hindi kayo okay. Okay lang po ba? Nagsising-in naman? Okay naman? Talaga ang fast and furious pa, Pastora? So, pakibasa po, iinom lang ako ng tubig. Surely the heart of the Lord is not too short or sick, nor his ear loud or hearing. But your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden his face from you, so that you will not him. Surely the arm of the Lord is not too short. Hindi po maikli ang kamay ng Diyos para tayo ay abutin at iligtas. Nor has ear too dull to hear. Hindi po mahina ang kanyang pandinig at hindi rin po bingi ang Diyos na hindi tayo marinig. Ang nagpahiwalay po sa atin sa Diyos ay ang kasalanan. Ang rason kung bakit nahiwalay ang unang tao sa Diyos dahil sa kanilang pagsuway, sila ay pinalaya sa hardin ng Eden. Kaya po nahiwalay ang unang tao sa Diyos na siyang minana natin. This separation continued until the cross. The cross, where Christ canceled sin. Naputol yung paghihiwalay ng tao sa Diyos dahil sa krus. Amen? Kaya nga po, dyan sa bago nating church, natagalan siguro mga 3 linggo pa ulit-ulit kasi gusto namin maperpekto yung cross. Dahil ang sabi ko, walang ibang highlight sa pulpit kundi ang cross. Bakit? Ang mensahe natin ay umiikot lamang sa kagandahan ng biyaya ng Diyos na nangyari sa krus ng Kalbaryo, sa krus ni Kristo. Amen? So, na-cancel ang kasalanan doon sa krus. The barrier of sin that once separated us from God has been completely removed through Christ's perfect sacrifice. So, ang kasalanan na nagpahiwalay sa atin sa Diyos at doon po sa cross ng Kalbaryo, kinuha niya ang ating mga kasalanan, ang ating kasalanan, at tayo ay pinatawad na ng Diyos. Wala nang magpapahiwalay sa atin sa Diyos because of the finished work of Christ on the cross. Amen? Amen. On the cross, Jesus took on all our sins and His words, "It is finished." Tapos na. Mark the full and final payment for sin, past, present, and future. Do you believe that? Do you believe that? Kung naniniwala ka, wala nang magpapahiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sa cross, nagkaroon na po ng security, nagkaroon na ng assurance because nothing can separate us from God because death has been dealt with on the cross. Wala na. Tayo, inassure ni Kristo na wala nang magpapahiwalay sa atin sa Diyos. The power of sin to separate us from God has been nullified. Null and void as if it does not exist. Pag sinabi po na ang kasal mo ay null and void, walang bisa. As if it does not exist. So the power of sin to separate us from God has been nullified. Kaya nga ang sabi ni Kristo, I will remember your sin no more. Hindi niya naaalalahanin. As if hindi mo nagawa ang kasalanan na yan dahil tinanggap mo, pinaniwalaan mo ang tinapos na gawa
ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bakit po na-nullify? Because Christ's sacrifice was sufficient, sapat na, once and for all. So, minsan lang namatay si Jesus, pinatawad na lahat, as in lahat, ng ating mga kasalanan. Colossians 2:13. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Dati, tayo'y mga patay. Ang espiritu natin ay patay. Pero nung tinanggap natin si Jesus, pinatawad lahat ng ating mga kasalanan. Walang kasalanang hindi pinatawad sa krus. Amen? Bakit? Ikinarga lahat ng ating kasalanan sa dugoang katawan ni Kristo. Anumang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos ay nagkaroon na ng redemption, reconciliation, together again. Alam niyo po yung kanta ni Nora Honor na Together Again? Sino po nakakaalala kay Nora Honor? Baka ako lang. May kanta siya, Together Again. Yun, kanta niya yan. Pero dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, nagkaroon na po ng redemption, nagkaroon na ng reconciliation, ang Diyos, ang tao, may team song na. Ano yung team song? Together Again. Nagkabalikan ang Diyos at ang tao. At nung sila ay nagkabalikan, hindi na maghihiwalay. Kailan? Paman. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. We will not be separated from God anymore. So, ang salita pong forgave ay past tense, aorist tense, sa Greek grammar. Galing po siya sa Greek word na charizomai. Ang kanya pong root word ay charis. Ibig sabihin ito ay gift. Ito ay grace. So, pag sinabi pong charizomai, regalo. Hindi po ito binabayaran, hindi po ito binibili, hindi po ito tinutumbasan ng ating work. Amen? So, charizomai. God forgave us all our sins. Hebrew 10:10. And by that will, we have been made holy. Sabihin mo sa katabi mo, banal ka na. Parang hindi tumingin sa'yo, parang nagdadaw ka. Pag sinabi mo yan sa katabi mo, dapat nakangiti ka. Good news ba yan? Oh, good news. Through the sacrifice of the body of Jesus Christ, once and for all, we have been made holy. Sa pamamagitan lang po ng sakripisyo ni Kristo sa Kristiyano. Hindi po mahabang proseso ang pagiging banal. Amen. Nagbabasa ka ba ng Biblia? Lahat ng mga churches na pinuntahan ni Apostol Pablo, ano po ang kanyang greeting sa mga nasa churches? To the saints. So, mga santo tayo. Walang maraming proseso. Because you are in Christ, you are holy. You are made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Ibig sabihin, minsan at magpakailanman. Made holy once and for all. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Banal tayo. Verse 14. For by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Anong sabi po? Only one sacrifice. And for how long? Forever. Kaya sa Diyos may forever. Sa lupa, walang forever. Pero pagdating natin doon, may forever. Ano yung one sacrifice? The finished work of Christ on the cross. Kaya hindi ka na mahihiwalay sa Diyos magpakailan paman. We are made holy and perfect forever because Christ canceled sin once and for all. Therefore,
there is no more separation. Alam niyo po, ang Book of Romans, sa chapter 8, nagsimula po siya sa no condemnation. At nagtapos po sa salitang no separation. Amen. No condemnation, nagtapos sa no separation. Bakit po? Dahil kinuha na ni Kristo ang ating mga kasalanan, kaya wala ng condemnation. Amen. Kaya dito sa church, yan ang pakiusap ko. Do not condemn. Amen. Dahil tayo ay hindi na kinundina ng Diyos. Dahil tayo ay nakay Kristo. At dahil wala ng condemnation, ipayapa mo ang iyong isip. No more separation. Amen? No condemnation, therefore, no condemnation. Three rational. Number one, because Christ cancelled sin. Number two reason, because Christ intercedes for us. Sabi mo sa iyong katabi, namamagitan si Kristo sa atin. Sa Ama. Hindi lang po dahil sa sakripisyo ni Jesus, sinecure ang ating redemption, but He continuously interceding for us. Jesus is seated at the right hand of the Father right now. Sabihin mo, right now, nakaupo si Kristo sa kanan ng Ama. Ano pong ginagawa niya? Constantly and consistently interceding on our behalf. Amen? Romans 8:34. Interesting po kasi yung Romans 8:34, yung binasa natin kanina ang statement na Romans 8:35 to 39, ito po yung context. Yung hindi na tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa verse 35 to 39. Ang context po itong Romans 8:34. Kaya nga po ang kasiguruhan na tayo ay wala ng separation na ini-state dun sa verses 35 to 39, yung sinabi ni Apostle Paul, because it is based on the truth of Christ's continuing intercession. Basahin po natin. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Amen? Nandun si Kristo, namamagitan sa atin sa Ama. Kaya pag ikaw ay kinundi na ng kalaban, inakusahan ka, na parusahan ka ng Diyos, andyan si Kristo. Ang sabi ni Kristo, Ama, hindi mo pwedeng parusahan anak mo yan. Amen? Namatay ako para sa Kanya. Kaya huwag kang mag-alala. Meron kang abogadong tagapagtanggol. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron tayong abogadong tagapagtanggol. Si Kristo, continuously and consistently interceding for us. Hebrews 7:23 to 24. Now there have been many of those priests, since death prevented them from continuing in office, but because Jesus lives forever, He has a permanent priesthood. Sino po ang ating high priest? Si Jesus. Siya po ang ating Melchizedek. Kaya po, ang high priest, buhay, magpakailan, kailan paman. Hebrews 7:25, therefore, He is able to save completely those who come to God through Him because, pakibasa po, He always lives. May hangganan ba ang si Kristo? Wala. At dahil wala siyang hangganan, He always lives to intercede
for them. He always lived, siya po ay buhay. Sabihin mo sa katabi mo, si Kristo ay buhay magpakailan paman. He lives forever at namamagitan sa atin. Jesus is alive. Amen? He lives. Jesus Christ lives today. And ask me how I know He lives, because He lives within my heart. He talks with me, He walks with me along life's narrow way. So, ipayapa po natin ang ating mga kaisipan. Ipayapa natin ang ating mga puso. Merong namamagitan sa atin, sa Ama, ang ating Panginoong Yesu Kristo. Amen? His ongoing intercession ensures that no accusation, sin, or shortcoming can separate us from His love. It protects us and keeps us eternally connected to Him. Sigurado po ito. Kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi na tayo mahihiwalay sa Diyos magpakailan, kailan paman. So, number 1, because Christ cancels sin. Number 2, because Christ intercedes for us. And number 3, because Christ conquered death. Because Christ conquered death. Hindi po tayo mahihiwalay sa Diyos. Tinalo na ni Jesus ang kamatayan. Ang kamatayan na nagpapahiwalay sa atin, sa Diyos. At nung tinalo na ito ni Jesus, death is already conquered and nothing can separate us. The Bible, ang Biblia po nagtuturo ng 3 klaseng kamatayan: physical death, spiritual death, and eternal death. Pagkamatay physically, pagkamatay spiritually, at pagkamatay eternally. Walang hanggang kamatayan. Death simply means separation. Death is the final enemy that once separated humanity from God. But through Christ's resurrection, death has been defeated. Talo na ang kamatayan. Kaya po, hindi na tayo natatakot sa kamatayan sapagkat tinalo na ni Jesus ang kamatayan. 1 Corinthians 15:55-57. Where, O death, is your victory? Nasaan ang iyong tagumpay, kamatayan? Where, O death, is your sting? Nasaan ang iyong kamanda? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Ano nga po, paano po tinalo ni Jesus ang kasalanan? By taking the power of sin. At ano yung kapangyarihan ng kasalanan? The law. Amen? Anong ginawa niya sa law? Nailing it to the cross. Kaya nagkaroon po ng kamatayan dahil pumasok ang kasalanan. And the power of sin is the law. So, paano ito na-conquer ni Jesus? He took the power of sin, nailed it to the cross, and He conquered death. Colossians 2:14. Having canceled the written code. Ano yung written code? The law. With its regulation that was against us and that stood opposed to us. Bakit yung law? Bakit opposed to us? Kasi hindi natin yan kailanman mapufulfill. He took it away, nailing it to the cross. At dahil ito po ay ipinako na sa krus, meron pong seguridad, meron pong garantisado, hindi na tayo mahihiwalay sa Diyos. Amen? Amen. Kaya nga po, hindi tayo masisisi ng iba kung pag tayo'y nagkakantahan, tayo'y nagpapalakpakan,
Minsan, kung maka-attend ka sa iba, nagsisigawan po ito. At pag sila magkaroon lang ng maliit na bagay, nagsisigawan na nagpapalakpakan. Pero po tayo, hindi po maliit na bagay ang natanggap natin. Napakalaking bagay ang napunta, nakamit natin sa buhay nito. Dahil nagtagumpay na si Jesus over death, and the fear of death is gone. Amen? The fear of death is gone. Hebrews 2:14-15, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity. Anong ibig sabihin nito? Christ, incarnation. So that by His death, He might break the power of Him who holds the power of death. And who is that? That is the devil. And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. So nawala na po ang nervyos ng kamatayan. Of course, ayaw pa natin. Amen? Ayaw pa natin. Pero nawala na po yung takot sa kamatayan. Pero hindi pa ngayon. Kaya nga palagi natin dinideklara, ako'y mabubuhay ng mahaba. Diba? Hindi pa ngayon. Pero ano man ang mangyari, whatever happens, ano man ang wisdom ni Lord, kung oras mo na, after all, ligtas lang yung espiritu, and you are safe eternally. Tandaan, physical death is the transition into eternal life with Christ. Amen? Wala na ang takot sa kamatayan, pero ayaw pa natin. Amen? Sino na ang gustong mamatay? Of course, wala. Last week, nagtawanan kayo kasi lahat kayo tumaas ng kamay. Hindi pa ngayon. Hindi pa. 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and willing, rather to be absent from the body, physical separation, and to be present with the Lord. Pag humiwalay na ang katawan na ito, tayo ay mapapasama noon, magpakailan-kailan pa man. Lilisanin natin ang katawan na ito, pero tayo ay mapapasa Panginoon, magpakailan-kailan pa man. No less than the Apostle Paul said, Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is death. So, nawala na ng kapangyarihan ang kamatayan, natakutin tayo. Tandaan po natin, ang sino mang takot sa kamatayan ay hindi handang mabuhay. Bakit? Kung takot ka, araw-araw tayong matatakot. Sabi ko nga, ayaw pa natin. Pero sa karunungan ng Diyos, kung hanggang dito na lang ang buhay natin, huwag mag-alala. Uuwi ka sa Panginoon. Amen? Psalms 116:15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Precious in the sight of the Lord. Pag meron siyang anak na umuwi, masaya. Precious yan sa paningin ng Diyos. Bakit? Death for those in Christ is not a separation from life, but rather a homecoming into the presence of the Lord. Ang kamatayan para sa mga nakay Kristo ay hindi mahiwalay sa buhay, kundi umuwi na sa Panginoon magpakailan pa man. Kaya pag namamatay, i-post mo, umuwi na siya sa Panginoon. Amen? Acts 7:55-56. Alam niyo ba? Sabi ko nga kanina sa Psalms 116:15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints.
Ito pong Acts 7:55-56 records the death of Stephen. Sino si Stephen? Yung martyr. Di ba? Isang passage lang po in the entirety of the Bible na sinabi that Christ is standing at the right hand of the Father. All throughout, ang sinasabi po, Christ is seated at the right hand of the Father. The only time, and this is the only passage you can read in the Bible that Jesus is standing at the right hand of the Father. Kailan po? Kapag may Kristiyanong namamatay, napapatayo si Jesus. This is the only passage. Napapatayo si Jesus, pumapalakpak, standing ovation. Bakit? Wine-welcome niya ang Kristiyanong namatay. Amen? Sapagkat ang kamatayan ng Kristiyano ay homecoming. Napapatayo si Jesus, ibinubukan niya ang kanyang kamay at sinasabi, "Welcome, my precious child. Well done." So, basahin natin. But he, being full of the Holy Spirit, si Jesus, si Stephen, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. The only passage in the Bible na nagsabi, Jesus is standing at the right hand of God and said, "Look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God." Diyan lang po nabanggit na tumayo si Kristo. Pumalakpak. Ang sabi niya, "Welcome, my precious child. Well done, my precious child." Christ's victory over death ensures that nothing, not even physical death, can ever separate us from His love. Para kay Apostol Pablo, death is his coronation day. Ang ganda. Homecoming. Ngayon naman, coronation day. 2 Timothy 4:6-7. Para po sa kaalaman ng lahat, ito po ang huling epistle na sinulat ni Apostol Pablo bago po siya namatay. Ang sabi niya, "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand." Ramdam niya na po. Ramdam na ni Apostol Pablo na malapit na siyang lumisan. Pag mamamatay po ang isang Kristiyano, tandaan, may timbre, may roll call. Ipaparamdam sa'yo, time to go. Pag time mo na, magkaroon ka ng kapayapaan. Bibigyan ka ng kapayapaan. Amen? Magkakaroon ka ng peace of mind, peace of heart, at bibigyan ka pa ng panahon to prepare your family for your loved ones sa iyong paglisan. Kaya nga po, pag hindi mo pa time umuwi, huwag mo munang pakiramdaman. Amen? Huwag mo munang pakiramdaman. Please don't go. Sinasabi ko, please don't go. Huwag mong pakiramdaman. Verse 7. Ang sabi niya, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith." Kaya pag hindi mo pa time to go, ibig sabihin, hindi pa tapos ang takbuhin mo sa buhay. Amen? Dahan-dahan lang. Huwag kang magmadali. Enjoyin mo ang journey. Slowly but surely. Enjoyin mo. Hinay-hinay lang.
Kaya araw-araw ngumiti ka. Sabi ko kanina dapat mga nakangiti. Parang naging seryoso kayo dahil lang sa topic nating kamatayan. Ngiti lang, ngiti lang. Enjoyin natin ang pagpapala at pabor ng Diyos. Enjoyin natin ang ating mga pamilya. Enjoyin natin ang ating mga anak. Enjoyin natin ang ating apo. Ang ating magiging mga apo. Amen? Kaya, dahil kung wala ka niyan, enjoyin mo ang sarili mo. Kaya paggising mo sa umaga, tumingin ka sa salamin, sabihin mo, ang ganda mong nilalang. Amen? Amen? Pwede po ba yan? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil there will come a time na kahit hindi ka tumakbo ng matulin, kahit maglakad ka lang, dadating tayo lahat sa finish line. Amen? Ang sabi ni Apostol Pablo, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. 2 Timothy 4:8, now there is in store for me the crown of righteousness, where the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So ano po ang pananaw niya sa kamatayan? Awarding ceremony. Crown of righteousness. Coronation day. At ang sabi ng mga believers, sana all, sinagot tayo ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, not only to me, but also to all. Kasama ba tayo sa all? Yes. But also to all who have longed for His appearing. Kaya ang kamatayan ay hindi pagkatalo, ang kamatayan ay pagkorona sa ating matapat na paglilingkod na kaya naman natin nagagawa dahil natanggap na natin ang biyaya. Mayroon pong nakalaang gantimpala sa matapat na paglilingkod, sa matapat na pagbibigay, sa matapat na ministeryo, sapagkat naligtas tayo, tayo ay may gantimpala. Ganon din po ang pananaw ng tao na ito, si D.L. Moody, evangelist ng taong 1837 to 1899. Siya po ay isang American. Ang sabi niya, na nasa deathbed na siya, naghihintay na lang ng oras. Earth is receding. Heaven is approaching. This is my coronation day. Amen. Kung naiintindihan po natin ang tinapos na gawa ni Kristo, ang kamatayan po ay hindi pagkatapos dahil tinalo na ni Kristo ang kamatayan. Tandaan natin, pagdating sa langit, may great reunion. Amen? That will be a great day. Alam ko, ang iba sa atin, may mga mahal sa buhay na nauna na. Ang magulang ko po ay nandoon na. Kapatid nandoon na, ganun din sa inyo. Tandaan niyo po, this will be a great day. This will be a reunion day. Nung tatay ko, oras na nang siya ay, alam niya nang mamamatay na siya. Nandoon ako noon. Tumingin siya sa salamin. Nakimo na siya eh. Alam niyo, sabi ng tatay ko, hindi ko talaga makakalimutan. Tumingin siya sa salamin at sabi niya, ang pangit ko na. Pero, itong cancer na to, pag ako inilibig, patay siya. Pero ako, buhay magpakailanman. Amen? Ganun po, capacity ang tao na kay Kristo. Great reunion, great day. Magtatagpo-tagpo po ang mga namatay na kay Kristo. Mayayakap natin silang muli. Masaya ang araw na yun. Amen? Kaya po hindi tayo natatakot. Positive outlook pa rin. Ano man ang mangyari, ang sabi ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain.
So, 3 rational, and this is the last number 3. Because Christ, yan na pala, tapos na. Hindi ko na-flash kanina. Na-flash ko ba yan? Na-flash ko yan. So, basahin po natin the 3 rationals. Tapos na tayo sa statement. Sa rational, number 1, because Christ canceled sin. Number 2, because Christ intercedes for us. Number 3, because Christ conquered death, hindi po tayo mahihiwalay sa Diyos. So, natapos na natin ang statement, natapos na natin ang rational, and this will be the life application. Ngayon, alam na natin yung rational, alam na natin ang statement, this will be the life application. Paano natin ito mai-apply? Thank you, Lord. Isang pahina na lang ito. Tagumpay. Amen? Amen. Life application number 1. Rest assured nothing can separate you from God in Christ. Ang tanong ko, are you in Christ? Yes. Rest assured nothing can separate you from God in Christ. John 8:39. And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all those He has given me, but raise them up at the last days. Naniniwala tayo ay ibinigay ng Ama kay Kristo. At ang sabi ni Kristo, walang mawawala sa lahat ng ibinigay mo sa akin. So, walang mawawala kahit isa. Let me assure you, kung sa oras na ito, tumunog ang trumpeta, walang maiiwan sa sanctuaryo na ito. Tayo'y mapapa sa Panginoon magpakailan, kailan pa man. Amen? Amen. Number 2, rest in God's complete forgiveness. Are you in Christ? If you are in Christ, rest. God has forgiven you completely. Amen? Since Christ canceled your sin, let go of guilt. Trust that you are completely forgiven. Live free and move forward in His grace. Ano ang sinasabi dito? Let us learn the act of let it go. Amen? Let us learn the art of let it go. Kung ikaw kinukundina ng kalaban, huwag kang magilty. Sabihin mo, pinatawad na ako sa aking mga kasalanan. I am completely forgiven. Palakpakan natin ang ating Panginoon. When you feel guilty, remind yourself that in Christ, you are completely forgiven. Sabihin mo, in Christ, I am completely forgiven. In Christ, I am completely forgiven. Mahina po, ulitin niyo. In Christ, I am completely forgiven. Palakpakan na ng ating Panginoon. Number 3, rest knowing that Jesus is praying for you. Sabihin mo, Christ is praying for me. Kung nanlulumo ka at iniisip mo walang nagdarasal para sa iyo, huwag kang panghinaan ng loob. Si Kristo, lagi kang ipinagdarasal. Amen? So, ipayapa mo ang iyong isip. Si Jesus ay laging nananalangin para sa iyo. Amen? Amen. 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 John 17:8, I pray for them. Dito, sino yung them? Disciples. I am not praying for the world. Tandaan, hindi ipinapanalangin ni Kristo ang buong mundo. Only those who are in Christ. But for those you have given me, for they are yours. Sino lang ipinapanalangin ni Kristo? Yung mga ibinigay ng Diyos sa Kanya. Sapagkat yung mga ibinigay ng Diyos sa Kanya ay para sa Diyos. Verse 20, my prayer is not for them alone. Hindi lang sa mga disipulos kasi by the time
ang kaharap niya mga disipulo. I pray also for those who will believe in me through the message. Who will? Tingnan niyo po yung will. Ang will po ay future. Nung time na ipinanalangin ni Kristo ang mga apostol, ipinanalangin niya rin yung mga future generation. So tandaan mo, hindi ka pa ipinapanganak. Hindi dahil alam ng Diyos na ikaw ay para sa Kanya, ikaw ay ipinapanalangin niya na. Hindi mo pa man narinig ang mabuting balita. Christ is praying for you because He knows that the time will come na maririnig mo ang mabuting balita at tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Rest assured that nothing can separate you from God in Christ. Rest in knowing that Jesus is praying for you. Amen. Number 4, rest in the truth that in Christ, no more death and separation. Sabi ko kanina, binura na ang bokabularyo ng kamatayan sa mga anak ng Diyos. Ang tawag sa kamatayan ay homecoming, coronation day, natutulog lang. Kaya yung kantang natutulog ba ang Diyos, burahin nyo. Yun ang burahin nyo. Dahil kahit minsan, hindi natutulog ang Diyos. He is constantly and consistently praying for us. Second to the last verse, John 11:25 to 26. Jesus said to her, sino yung her? Martha, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. At tinanong niya tayo, do you believe this? Do you believe this? Dahil ito po ay mga salita ni Kristo. And if you believe Jesus, believe His word. At tayo'y tinanong niya, do you believe this? When we get to the other side of life, let me give you that assurance that there is no more death. Dahil sa langit, walang sementeryo. Sa langit, walang punerarya. Versikulo. My last verse. Revelation 21:4. He will wipe every tear. No more crying from their eyes. Papahiring niya yan. Kaya wala nang iyakan. And there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever. Amen? In Christ, you will never be separated from God anymore. Amen? Amen. 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 So now, we already know the statement. We already know the rationale. Basahin natin ang life application. Number 1, rest assured nothing can separate you from God in Christ. Are you in Christ? Yes. Amen. So nothing can separate you from God. Number 2, God's complete forgiveness. again, are you in Christ? Yes. Kumpletong pinatawad ka na ng Diyos. Binura niya na ang kasalanan mo, past, present, and future. Number 3, Rest knowing that Jesus is praying for you. kung ikaw ay nanlulumo na walang nanalangin para sa iyo, be assured that Jesus is praying for you. And number 4, Rest in the truth that in Christ no more death and separation. in Christ, no more death and separation. And our big idea, Christ, I am inseparable from God. in Christ, I am inseparable from God. Let us pray. Father in heaven, thank you so much sa napakamabiyayang mga salita